Praise God. Hallelujah. Mapagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid. At salamat sa ating Panginoong Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. At tayo po'y ah, nandito na naman sa pinagpala ng Panginoon na channel upang may hatid ang kabutihan ng Diyos, ang mabuting balita na nagbibigay pag-asa at katugunan sa lahat po ng ating pangailangan sapagkat naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Bago ang lahat, tayo po muna ay dumulog sa ating Panginoon, hingin ang paggabay ng banal na Espiritu ng ating Diyos upang atin pong maihatid ang mabuting balita na may pangunawa at matagumpay nating matanggap sa oras na ito. At sa itinuro ng Panginoon na pananalangin, atin pong dasalin at patuloy na kumilos ang kanyang kabutihan sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagpupok ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon o katahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tayo kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malapay na pakpak sa kalingan niya, ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing bigla ang paglusod pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasida sa Panginoon, di yung mamamasdan. Iyong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y katas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sa dagoy kayo maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas nang hindi masaktan ng mga pamong sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka mano sa maserpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang pangako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil sa sakuluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan, sila'y bibigyan ko. Gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupay nito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ang potalipdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Panginoon, Yahweh, Diyos na dakil at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dumadalangin kami, o aming Diyos, na may kababaan, ang masagana mong pagkilos at pangungusap sa sandaling ito. Dalangin namin na kami ay linisin at patawarin sa lahat po ng aming pong pagkukulang at pagkakasala upang minsan pa, Panginoon,
aming maranasan ng katapatan ng iyong salita sa aming buhay. Nito'y nagpapadama ng iyong pag-ibig, pagkat nililigtas mo kami sa lahat ng uri ng kapahamakan. Panginoon, bayaan mo na sa sandaling ito, aming mapagnilayan ang iyong mga salita na patuloy pong magbibigay pag-asa at tagumpay ng aming pong buhay. At lahat po na maaabot po, Panginoon, ng iyong salita ay tatanggap po ng pagpapalang higit pa sa kanilang inaasahan pagkatapat ka, Panginoon. Naangkin po namin, Panginoon, ang iyong paggabay at ang tagumpay ng sandaling ito. Pagpalain mo po ang channel nito in Jesus' name. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Mga kapatid, so atin pong tunghayan ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan sa hapon pong ito. In Matthew chapter 14 verses 22 to 33, ganito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, pumahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot pa noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparehanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Ngunit, nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumipad. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro. Bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Mga kapatid, ito po ang mabuting balita ng ating pong kaligtasan. Praise God. Praise the Lord. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So, pagpalang oras sa ating lahat, mga kapatid, lalo na po ang mga minamahal nating patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon upang ihatid ang mabuting balita sa pamamagitan po ng social media sa channel nito, The Nazarene Channel, sa family Abiba and Garces family. At patuloy po na sumaatin ang kanyang kabutihan ng ating Panginoon at patuloy na maging pagpapala po tayo sa araw-araw ng ating pong buhay. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, ay napapanahon ang mabuting balita sapagkat ngayon po ay panahon ng bagyo. Literal, mga kapatid. Panahon na kung saan ay maulan, kung sa larangan din na po ng spiritual na buhay, ay bawat isa din naman po sa atin ay talagang may kanya-kanyang kinakaharap na bagyo o storm, mga kapatid ko sa Panginoon. Na kung saan minsan
alam natin na ito ay nakaka-apekto o pwedeng negative o pwedeng positive sa buhay natin. Ito sa mabuting balita ng ating pong natunghayan ay katatapos nga po na kumain yung 5,000 lalaki kasama mga babae at mga bata na kung saan ay sila ay talagang lubos na pinagpala kasi sabi doon, spiritually, physically, they were satisfied. At talagang may iniuwi pa ng mga alagad na 12 basket na tinapay at isda. So pagkatapos ng event na yan, mga kapatid, ay ang Panginoon, nung pauwi niya na yung mga tao, at pumunta rin ang Panginoon sa tinatawag na, sabi ko rito, bundok upang siya ay manalangin. Katulad ng ating pong natunghayang mabuting balita, na sabi rito, pagkalis ng mga tao, umahon siya sa burol upang manalangin ng nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. So, ang kapahingahan ng Panginoon ay ang manalangin na laging umaakyat sa bundok upang usapin niyang Ama at doon siya nakaka-relax, mga kapatid. So habang ang mga alagad naman ay nasa dagat, mga kapatid, sa di naman inaasahan din ay sabi doon, ang kanilang bangka ay sinasalpok ng alon sapagkat pasalungat sa hangin. Sabi rito, at nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. So, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Kaya nung makita nila ng Panginoon ay ang tingin nila multo, mga kawig sa Panginoon, kasi kakaiba nga naman, sila ay nasa gitna ng laot at nakakita sila ng lumalakad sa tubig. So sa kanilang palagay, ito ay multo. Kaya nagsalita naman ang Panginoon. Yan ang kagandahan sapagkat nagpakilala agad ang Panginoon na hindi siya multo. So isa sa kanilang mga nasa bangka ay si Pedro na kung saan ay nagwika na kung ikaw, iyan Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparihan ninyo ako sa ibabaw ng tubig. So si Pedro ay, alam naman natin na yung ugaling meron sa kanya, impulsive. So sabi nito, mga kapatid, ay halika, sabi ng Panginoon. Kaya lumusad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, papalapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang tumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot si Jesus. Napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? So maging si Pedro, nung panahong iyon ay pagamat nasubok din yung kanyang buhay, sabihin niya na kung talagang kayo iyan, paririnan niyo ako. Sabi naman ng Panginoon, halika. So nakalakad ng ilang steps si Pedro, pero dumating ang malakas na hangin, napansin niya iyon at siya'y tumubog, mga kapatid. Sa larangan po ng buhay po natin ay tayo man din, mga kapatid, na kung saan ay nakakaranas ng iba't ibang testing ng buhay. Problema, trouble, trials. Walang exempted, mga kapatid. Lahat tayo sa buhay nito. Ang kagandahan lamang, mga kapatid, ay katulad nito, si Pedro ay
ang Panginoon ang kanyang nilapitan. At nung siya'y makaranas din ng paglubog at humingi ng tulong, agad din namang nag-rescue ang Panginoon. So sa araw-araw na ating pamumuhay, mga kapatid, sa pamamagat na ating ibibigay ay encountering Jesus. Sa ating pong pakipagtagpo sa ating pong Panginoong Hesus, mga kapatid, sa banal na misa, kung tayo po'y nakikiisa sa banal na misa, lalo na itong darating na linggo, ay ang mga pagbasa ay patungkol sa pagpaparanas ng Panginoon ng kanyang dakilang presensya. Si Elias, nung siya'y nakaranas ng matinding pagsubok, mga kapatid, ay pumunta siya sa Mount Horeb. At sa Mount Horeb na iyon, mga kapatid, ay nagnais siyang makausap niya ang Panginoon. Kaya hindi naman sa pamamagitan ni Moises noon na pag nagsalita ang Panginoon kay Moises, talagang kumukulog, kumikidlat, mahangin. Pero kay Elias, nung kausapin siya ng Panginoon, nung dumating ang Panginoon, hindi ganun. Siya ay dumating in a silent way. Isang hangin na malamig ang dumampi sa kanya. Dito naman sa mga alagad, mga kapatid, nung magpakilala ang Panginoon sa oras na iyon, madaling araw, ay sa paglalakad naman sa tubig, mga kapatid. Na kung saan ay natakot nga yung mga alagad, akala nila multo. So in encountering Jesus Christ sa panahon natin, mga kapatid, may kanya-kanya ring pamamaraan ng Panginoon kung paano siya nagpapakilala, nagpapadama, at nakakatagpo natin siya sa buhay nito. So in encountering Jesus Christ, mga kapatid, napakahalaga kasi may mga kinakaharap po tayo sa bawat araw ng ating pong buhay na mga pagsubok. At sa mga pagsubok na ito, mga kapatid, ay minsan kapag hindi natin nakakayanan, nagiging dahilan para lumubog po tayo katulad ni Pedro. Dahil ang buhay naman natin sa mundong ito ay inseparable sa mga problema, sa mga iba't ibang mukha ng trials sa buhay. Pero pagkatatandaan po natin, mga kapatid, sa kabila na iyan, na tayo ay una may pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, tayo po ay may Diyos na kung saan atin pong maaasahan anumang kalalagayan ng ating buhay. Kaya katulad po ng mga alagad na ito, sa kanilang buhay, mga kapatid, una, para ma-encounter natin ang Panginoon, yung maranasan natin siya upang ang ating pong kalalagayan na mabigat minsan ay maibsan, kailangan po ng pagnanais na lumapit sa Diyos. Kaya ang paraan ng Panginoon sa ating pong paglapit sa Panginoon ay itinutulak tayo ng ating pananampalataya papalapit sa Kanya. At ang maliwanag na pamamaraan ng Panginoon upang makita na itong pananampalataya ay buhay katulad ni Pedro, yung tayo po ay nakikiusap sa Panginoon o sa pananalangin.
Yan ang ground ng faith. Prayer is the ground of faith, mga kapatid ko sa Panginoon. Para sa ganun ay atin pong malampasan yung mga storm ng ating pong buhay, mga crisis ng ating pong buhay. Tatandaan po natin, ang Panginoon ay hindi multo, kundi siya ay tunay na kasama natin sa buhay nito. So kailangan lamang po natin ang lumapit na may pananampalataya, nagtitiwala sa Kanya, mga kapatid ko sa Panginoon. At sa patuloy po nating paglapit sa Panginoon, yung atin pong masasabi na lagi nakakaipon sa puso ng Panginoon ay, Lord, tulungan mo ako. Yung prayer na humihingi ng mercy ng Diyos, yung tulong ng Panginoon. Kailangan po natin ang tulong ng Panginoon, kailangan po natin ang habag ng Panginoon, sapagkat sa totoo lang talaga, hindi natin kaya sa sariling kakayahan natin upang ang mga bagay na humahatak papalayo sa Panginoon o mga bagay na hinahatak tayo upang lulubog sa buhay na ito, mga kapatid. Tanging pagsambit natin na, Lord, tulungan mo ako. Yan. Yung paghingi natin, katulad ni Pedro, ng tulong, tatandaan po natin na ang Panginoon, mga kapatid, sabi nga, singlapit siya ng ating hininga. Siya po ay nasa ating tabi lamang na handang magpadama ng kanyang lakas upang may lakas tayong taglay na harapin ang mga challenges sa buhay. Glory to God. So, encountering Jesus, mga kapatid, kailangan may pagnanais tayong lumapit sa Kanya na may pananampalataya, nagtitiwala, may pananalangin, sapagkat ang Panginoon sa Kanyang layunin kung bakit merong ito na nararanasan natin sa buhay, hindi naman talaga mawawala. Ito ay parte ng pagpapalago ng Panginoon ng ating buhay na nakaugnay sa Kanya. Yung ating pananampalataya, katulad ni Pedro, sabi ng Panginoon ay nais ng Diyos na palakihin yung ating pananampalataya. So ang pamamaraan ng Panginoon upang lumaki ang ating pananampalataya ay hinahayaan niyang dumaan tayo sa iba't ibang mukha ng storm, pagsubok, katulad ni Pedro. Kaya sabi ng Panginoon, kay liit ng iyong pananampalataya, Pedro. Kaya ipinakikita ng Panginoon na kung dumaan man tayo sa ganitong mga mukha ng pagsubok, ay gusto ng Panginoon na lagi natin siyang maranasan. Gusto ng Panginoon na ma-encounter natin siya lagi sa buhay nito. Sapagkat ang pananampalataya, inilalapit tayo sa Panginoon. Katulad ni Pedro, mga kapatid, sapagkat ang Panginoon ay hindi naman siya multo, kundi talagang siya ay 100% na tao, 100% na Diyos. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kaya makakaasa po tayo na ang Panginoon sa panahong ito na masabi nating modern day ng buhay po natin, ang Panginoon ay lagi pa rin nandiyan.
iba't ibang pamamaraan lang ng kanyang pagpapadama na siya ay nandyan. Kaya kung meron man tayong kinakaharap na mga pagsubok, o minsan dahil po sa atin pong mga ah, pagkukulang, tatandaan po natin na nandyan lagi ang tulong ng Panginoon. Available lagi. Kailangan lang lumapit tayo, tumawag tayo sa Kanya, at kumapit. Kumapit tayo na ang ang lakas na kailangan natin ay lakas ng Panginoon, mga kapatid. Yan ang ah, gabay ng Panginoon upang makaahon tayo at maranasang lubos ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo babayaan. So ako man din ay talagang ah, may mga pagsubok sa buhay. Pero sa gitna ng mga pagsubok na ito, lagi lang akong tumatawag sa Panginoon. At hindi naman tayo binibigo, binibigyan tayo ng lakas, binibigyan tayo ng ah, sapat na karanasan upang magtiwala na talagang hindi siya nagpapabaya. Kaya mga kapatid, in all aspect ng buhay na ito, mararanasan natin ang Panginoon. Huwag lang tayong mag-alinlangan, kundi sikapin na yung pananampalataya natin ay nandyan lagi. Hindi magduda, kundi sige lang na tumawag sa Panginoon. Glory to God, glory to Christ Jesus. Kaya nung si Pedro ay inabot ng Panginoon, mga kapatid, yan, ang nagpapatuloy na ninanais ay maranasan ng Panginoon, nagiging mitsa ang buhay natin na maranasan ng iba. Katulad ni Pedro nung makita ng mga alagad ang nangyari sa kanya at pinagpala siya. Sabi doon, ang mga alagad ay nagpuri ng lubos sa Diyos. Tunay ngang ito ay anak ng Diyos, sabi ng mga alagad. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa bawat araw ng ating buhay, mararanasan natin ang Panginoon. Sa tuwing tayo ay nananalangin, nakikisa sa mga pagtitipon katulad ng banal na misa, pag napakinggan natin ang salita ng Panginoon, kapag tayo po ay tumutulong sa pangailangan ng iba, ginagampanan natin ang ipinagkatiwala ng Diyos sa buhay natin na maging pagpapala. Kaya dumaan man tayo sa pagsubok, makakaasa po tayo na hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Glory to God, glory to Christ Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amang banal Diyos ang dakil at mga pangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong mga salita na patuloy pong nagbibigay sa amin ng katatagan, ng pag-asa, ng kakayahan na magpatuloy sa buhay paglilingkod. Samahan kami lagi na sa gitna man ng pagsubok, lagi naming maranasan ang iyong katapatan, kadakilaan. Patuloy po, Panginoon, na pagpalain ang buhay na ito. Ang channel din po nito, Panginoon, The Nazarene Channel, at ang mga kapatid na patuloy po, Diyos, na nagpapagamit upang patuloy na mabigyan ng linaw sa gabay ng iyong banal na Espiritu ang iyong salita na kailangan ng bawat isa. Kaya Panginoon, kung kami may nakakaranas ng iba't ibang mukha ng pagsubok,
Huwag po ninyo kaming pababayaan, kundi patuloy na bigyan ng kalakasan. Abutin upang buhay namin ay maging buhay na patutuo at maging pagpapala sa iba. Yahweh, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa iyong salita at ipinagkakatiwala ko, Panginoon, sa iyong kamay ang oras na ito. Maging ang mga sponsor at lahat po ng maabot ng iyong salita sa pamamagitan ng channel na ito. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Glory to God, brothers and sisters in Christ. Salamat sa ating Panginoon at salamat sa ating pong mga nagmamahal na sumusuporta sa channel na ito at kayo po mga kapatid na inaabot po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng channel na ito. Subihin niyo po ang masaganang pagpapala at lagi nating tatandaan ng Diyos ay hindi niya tayo pababayaan. Tayo ay kanyang sasamahan anumang kalagayan ng buhay nito. So God bless. See you again next time, brothers and sisters in Christ.